Kasalukuyang pinagbobotohan sa mababang kapulungan ang kontrobersyal na RH Bill o Reproductive Health Bill. Bukod sa viva voce o palakasan ng A's at Nays, isinailalim na rin ang RH Bill sa nominal voting. Ibig sabihin po, isa-isang ipapaliwanag ng mga mambabatas ang kanilang boto. Live mula sa Batasang Pambansa, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Jessica, tama ka. Nagaganap nga ngayon yung tinatawag na nominal voting kung saan isa-isang tinatawag alphabetically ang ating mga kongresista at sila po ay tumatayo, sinasabi kung anong kanilang boto at pinapaliwanag na rin kung bakit ganon ang kanilang naging boto. Meron din naman, Jessica, mga congressman na hindi na tumatayo, no? Alam naman natin, halimbawa na present yung kongresista na to, pag tinawag siya ay napapansin natin hindi na tumatayo, kaya't hindi natin alam sa ngayon kung ano ang boto ng ilang mga congressman na yan. Bale, pasado alas 5 ng hapon nagsimula ang period of amendments at ilan sa mga amendments yung pinagbigyan ngayong araw na ito at meron din namang mga na-reject at pagkatapos nga niyan, bandang 7:14 ng gabi ay nagkaroon ng motion para pagbotohan na ang RH Bill on second reading matapos madaanan ng mga mambabatas yung 27 pages ng panukalang batas. Batay sa rules ay viva voce o palakasan lamang ng boses ang botohan para sa second reading. Kahit tutol dito ang ilang mambabatas, ay natuloy pa rin ang botohan. All those in favor for the approval of House Bill 4244 on second reading, please say aye. All those against the approval of House Bill 4244, please say nay. Obviously, the crowd in the back joined the ayes have it. Mr. Speaker, Mr. Speaker, Mr. Speaker, Mr. Speaker. Yes, gentleman from Navotas. Pursuant to Section 115, I move for nominal voting. Yan, Jessica, no, dahil nga halos magkasinlakas yung sigaw nung magkabilang panig, humingi na ng nominal voting itong si Congressman Toby Tiangco. At ito naman ay napagbigyan pero may requirement dyan, kailangan at least 45 ng mga kongresista o 1/5 nung kabuang attendance yung pumapabor sa nominal voting. Kaya nagbilangan pa at nung may makita na meron namang 45 na congressman na pabor dito, ay natuloy na nga yung tinatawag na nominal voting. At kaya ngayon po, Jessica, nagaganap nga itong pagpapaliwanag ng boto ng mga kongresista natin. Pero sa ngayon, hindi natin masabi kung sino o ano ang lumalamang, yung yes ba o no, dahil meron pong mga kongresista na hindi tumatayo. Jessica? Okay, pero parang done deal na yan, Sandra, so far, no? Dun pa lang sa 27 pages ng amendments na kanilang tinalakay, may na-establish ng trend na mukhang panalo ang mga A o yung mga magpapasa nitong RH Bill. Jessica, kanina nga mismong si Congressman Erin Tanyada nagsabi na panalo na nga ito. Pero ang dahil nga merong mga congressman na tutol doon sa ginawang proseso, ika nga yung ayes and nays lamang ang basihan, ay pinagbigyan na lamang din para maging transparent daw yung proseso dito. Pero sinabi rin sa atin, Jessica, ni Majority Floor Leader Neftali Gonzales na buo na daw talaga yung isip nitong mga congressman. Kaya rin ko inyong mapapansin, late nagsimula kasi daw parang ayaw na mag-participate ng karamihang kongresista doon sa debate mismo dahil sila daw ay buo na ang kanilang boto, both pro at anti-RH bill. Okay, ito Jessica? bang nominal voting na ito, hindi ba ito isa pang delaying tactic? Mabilis ba ang pace o mabagal pa rin? Mabilis, Jessica, dahil binibigyan lamang sila ng maximum ng 3 minutes. In fact, medyo mahigpit nga rin si Congressman Erin Tanyada doon sa pag-observe doon sa bilang ng minuto na ibibigay sa bawat isang kongresista. Pag medyo napapatagal, kinakat short na niya yung pagpapaliwanag ng boto ng isang kongresista. Jessica? Okay, balita kanina, Sandra, na nagpadala raw ng sugo ang Malacanang dyan sa plenaryo mismo sa katauhan ni Secretary Mar Rojas at ni Secretary Butch Abad na very prominent leaders ng Liberal Party. So ramdam ba yung paggalaw, ika nga, ng Liberal Party dyan sa botohan na yan?
Ang masasabi ko lang, Jessica, ay hindi sila nakikita doon mismo sa floor. Pero ako, text ko si Secretary Marojas at sinabi nga niya sa akin na narito siya ngayon. Jessica? Okay, maraming salamat, Sandra Aguinaldo.